susurpresahin natin siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po ng madami. At kami pinatulungan. Siya yung technical siya eh. Ito, kinakamit na. Ito yung ano. Ito naman ako pagkagal. Ngayon, tayo mga kanak-nak, susolusyonan natin yan. Knock-knock! Who's there? Hello mga kanak-nak. Magandang araw ulit sa inyo. Ito na naman ulit si Tito Yak. Nandito kami ngayon sa SLEX. Bali, pupuntahan ko ngayon or didiretso ko ngayon para i-meet ang aming first kanak-nak na beneficiary. Sana medyo makisama yung panahon, di sana umulan ng malakas para maging smooth yung aming transaction. Anyway, bali ano kami ngayon, ang gagawin namin ngayon is mag-start na kaming bumili ng mga materialis na nakakailanganin para sa kanyang sa project, para dun sa bahay ni beneficiary. Welcome back mga kanak-nak. Tara, puntahan natin si Tito Cook. Oh, Tito Cook! Kamusta? Ayos naman. Hintay lang namin si Tito Yak. Si Tito Donnie at saka si Tito Jeff medyo busy. Pero huwag kayong mag-alala at isasama natin niya sa susunod na episode natin. Ayun, nung unang episode kasi natin, Tito Robs, pinakilala natin kung sino ba tong mga kanak na to, sino ba yung mga concerned citizens, Tito Sens, I mean. Ano yung layunin ng Anong ating layunin grupo? ng ating grupo at ano yung ating mga adikain para dito sa ating Mga kanak-nak. Quick, ano lang, parang totally, bigyan na natin ng konting informasyon yung ating mga kanak-nak. Tama ka dyan, Ano ba pangalan Tito ng Rob? beneficiary Ito natin? si Jonathan Alejandro, tiga Batangas. Ano bang background niya? Isa siyang construction worker. And yun nga yung May pamilya? Tama ka, tatlong anak. Ayos, mga kanak-nak, at dito na ang ating Tito Yak. Tito Yak, kamusta naman? Well, actually, busy. Kasi napapalapit na tayo syempre sa ating paunti na ng paunti syempre. Paunti na ng paunti. Malapit na tayong bumili ng mga materyales. So, na-discuss nga para sa pinaka-importante dun yung CR. Kasi dun sa CR talaga nakita natin grabe yung sitwasyon ng CR, diba? Talagang kailangan ng privacy. Siyempre, ang unang-unang kailangan dyan, semento at hollow blocks. Semento at hollow blocks. Magkano ba pre ang mga ngayon ang mga semento at hollow Panahon na blocks? yun, ng isang bag ng semento, naglalaro yan ng 195 to 210. Ito yung mga 40 tons semento. What? Okay, ganun na talaga. Sabi Ganun ng na ba? Kaya actually, ano yun, generic, generic. yun para sa isang semento. And then, kailangan natin dyan ng, ng white sand. Mga Ay, oo. Medyo may, medyo nag-spike yung presyo niyan eh. Kasi before, ng pandemic, 750 lang per cubic yan. Ngayon, mga kanak-nak, mga umaabot na ng 1,500 to 2,000 per cubic meter. Ilan bang mga kakailanganin nating dyan? Mga sinasabi yung sand. Gagamit tayo doon ng 10 cubic. 10 cubic. Para doon sa ating mga kanak-nak, Oo. pagka sinabing 10 cubic meter, ano yung gaano karami ba yan? Ilang truck ba yan? Ito, nakikita mo to, Tito Robs. Kung ito, isang metro pa haba, isang metro pa lapad, palapad pa haba, and then isang metro ang lalim. Yan yung isang cubic. Yun, ganun karami ang isang Bukod sa buhangin, meron din tayong graba. Mga bato. Mga minimal lang yung grabe niyan. Ang tayo natin talaga, simento. Semento. Tsaka kailangan natin ng bakal. Pero huwag niyong kakalimutan Bakal. mga tito. Siyempre, para mabuo ang isang banyo, kailangan ng inidoro. Yung fittings din. Oo, yes, tama. Yung dadaanan ng mga
And syempre, ang isang CR kailangan ng pinto at banyo. Of course. I mean, pinto at saka bintana. Hindi naman kinakailangan magarbo. Magarbo. Yung sabi na natin decent lang, ano? Yung mga decent. And kung medyo generous itong mga katito sense natin, Yun. ipatatiles pa natin. Of course. Diba? Para Yan eh, naman yan eh mga ano, Excited ako yan yung makita mga yan, konting sorpresa natin sa ating first kung anong first kalalabasan. beneficiaryo. Para doon sa ating mga kanak na, ano ba yung mga tips na pagka bibili ka ba, kailangan mo mag-canvas ng 3 hardware para makakita ka ng pinakamurang materyales. Correct, Tito Robs. Kasi kailangan at least mag-canvas ka dyan ng 3 hardware para makuha mo yung pinaka-best price. And ang kagandahan ngayon, Tito Robs and Tito Yap, available na yung information sa sa internet. Pwede ka na mag-search dyan sa marketplace, sa ka makakakuha, sa area, anong meron na available na materialis doon sa area. And tatawagan mo lang at i-message mo lang, malalaman mo na kung magkano yung Ganun na presyo, kadali. magkano ano. And then, actually, napakabilis ng transaction ngayon kasi once na mag-deal kayo, siyempre, kailangan mo lang din ng due diligence dun sa transaction mo and alam mo na kung saan siya pupuntahan kasi normally may mga pwesto yan ng hardware. Ngayon, pagka na-establish mo na yung relationship mo dun sa owner and then na-validate mo na yung isa siyang legit Presyo na nila. Quality and hardware. presyo. Pwede na kayo mag-transact through online. And normally, ang ginagawa naman ng mga hardware Through yan, online na rin, hardware materials. Oh, hardware through ngayon. online. i-deliver nila and then tsaka mo palang babayaran. Maganda yun. Mga tito, may tanong ba ako? Kung halimbawa ba may dagdag ba yung tip, ay may dagdag bang discount kung halimbawa magandang lalaki ka? Ay! Yan ang hindi. Parang Diba? ikaw ba? Ano ba experience Diba? mo yan? Ano Ikaw ba? ang eksperto dyan Oh. eh. Normally, Wala pagka naman. umorder ako, may, Pagka ano? may libreng pala eh. Yun ang maganda. Hindi ko alam kung ipapalo sa akin. Siya na lang pala pa-orderin natin, di ba? Hindi ko nga alam yung palang libre. Pero Kasi si normally, Tito Kok lang lagi pa orderin Oo. natin. kidding aside mga kanak na, ito pang isang tip natin, pagka bumibili kayo ng volume na materialis sa hardware, normally may mga tawag dyan, pasunod. Pasulong. Meaning, pwede kang mag-request ng simpleng metro, Oo, tama. metro, Martelyo. yung Ano pala. na yan eh? Ah, Parang martilyo. kalakaran yan Oh, eh. kalakaran na yan. Kalakaran Para sa hardware yan eh. Mga martelyo, pwede ba yun? Kaya sa Oo. susunod mga kanak na, halimbawa meron kayong isang project at gusto niyo bumili ng mga materials, hindi na sa hardware, ano mo previous? Ay, pag sinabing pala, baka medyo kabahan ka, baka ipalo sa iba. Ay, paano sa iyo? Pala. Isa rin sa kalakaran sa construction. paggawa ng construction. Pag pinatagal mo yan, yung mga presyo ng Nagmamahal. Umamahal yan. Pati ang labor at Labor. lahat yan nagmamahal. And also ito pa, isa pa, dapat din sa construction, inaabuso din ng mga magagandang panahon. Kasi yun like yan. sa atin Yun, ngayon, tama di ba? yan, Tama yan. mapanay ang ulan, tapos aaraw ng maganda ng ilang sunod-sunod na araw, then uulan ulit. So kailangan kapag maganda na yung panahon, take advantage na natin. Tama ba yun, Tito Kok? Sinasabi ng mga karamihan na pagka daw summer, doon mas mataas ang material. Correct, yeah. Correct. Kesa sa ganitong nag-uulan. Correct. Correct, Tama Tito Robs, kasi alam mo, pagka mas magandang panahon, mas magandang kumilos, mas mabilis ang construction. Kasi kesa sa umuulan, normally, hindi naman natin ibababad sa ulan yung mga manggagawa natin. Siyempre, kailangan din nilang sumilong. Nakasilong. Kasi kung pipilitin mo, baka magkasakit. Yun, mga kanaknak. Hindi na natin patatagalin itong usapan natin, ano? Since si Tito Yak nga pala, ngayon, ang nakatoka sa pag-ocular inspection at pagbili ng mga materyales. Kaya, hindi na namin siya i-delay dito, Tito Yak. So, mga kanaknak, hintayin natin ang report ni Tito Yak. Alis na ako. So, sorpresahin natin siya.
Tignan natin ngayon kung anong ginagawa ni Sir Jonathan and para ma-discuss din kung ano yung mga dapat gawin sa bahay niya. Knock knock. Yes po. Ate, ito si Jonathan. Nandito po. Kayo po yung misis niya. Opo. Kami po yung mga kaibigan ni Jonathan na taga-knock house there. So, binisita namin po kayo ngayon para makita namin yung exact na gagawin natin doon sa project. Ayun pala si Sir Jonathan. Sir, nandito yung team natin ngayon. Actually, ngayon lang ako lang ang mag-isa pero mamaya kasama natin yung mga tropa natin. Yung mga tito sen natin. Okay? See, sa kasalukuyan ba, ano ba nga normal na nagiging problema mo sa kasalukuyang ano dito? Ganitong setup ng iyong bahay, anong normal na naging na-encounter na problema? Nung ano po, nahilig po din sa aking anak. Ganun. Eh, dalaga na. Anak may Nag-share kami, issue. sa lang na ano, may tao pa na. So yun, privacy mga kanak-nak, medyo nagkakaproblema tayo sa privacy at saka syempre yung kapag umuulan, di ba Pag ate? naulan po naampigas. O yun. At mga kanak-nak, yung isa pang major na problema is kapag umuulan, so totally hindi nila magamit yung hindi nila magamit yung portion na to kasi dahil sa ulan. Buti dito na nung una nawasak ang aming bahay. Dati na lang po ay isahing. Mga kanak-nak, so nasabi na natin ni Ate Trixie at ni Sir Jonathan kung ano yung kanilang current na problema. Ngayon, tayo mga kanak-nak, susolusyonan natin yan. Gagawa natin ng maayos na palikuran, yung may privacy syempre, at saka maayos na sink at saka lutuan nila. So abangan nyo yun mga kanak-nak sa magiging next episodes natin. Thank you. Maraming salamat po ng madami. At kami pinatulungan. Hello mga kanak-nak. Kasama ko ngayon si Jonathan, ang ating beneficiary at ang ating magiting na foreman. So bibili na kami ngayon ng materyales. Samahan nyo kami. Dito kami kay Daisy Hardware. So napili namin to dahil isa daw to sa pinaka mura at saka quality na hardware dito sa Along Batangas City. Ni-recommend yan sa atin mismo ni Foreman. So halika na, samahan nyo kami. Pagod ako. Kamusta naman, Tito Yak? Oo. Ano bang nakita mo doon? Ay nako. Pag yung inocular mo. Ito, at least ngayon natapos na tayo. Pag sinabi mong natapos, ano yung natapos? Natapos hanggang pagbili ng materyales. Siyempre, ganito yan eh. Okay. Kanina, bukod sa, siyempre, pumunta ako kanina doon, hinaluan ko ng dasal. May dasal ka ba? Andil, Okay. ang dilim na nga. Bottom line, successful. Okay. May Very good. materyales na tayo. Palakpakan natin mga kanak-nak. Yung nabili ba natin yung hollow blocks? Okay, Check. pinag-usapan natin Nabili ba kanina. natin yung white sand? Check, Simento. Semento. check. Oh. Bakal. Ayun, Check. toilet bowl na sinasabi mo, yung mismo kasilya, yun ang pinaka Check. yung Nung binili namin yon, iniwan ko yon. Actually, ang layo pala nung ano.
So meaning Dun sa nabili Medyo na. doon, Pagbaba mo ng oo, ng mahirap mga pala yung materyales. materyales from sa Pag pinagbabaan, pinagbagsakan, oo, papunta doon sa mismong bahay bahay. nila beneficiary. Tito Robs and Tito, actually isa sa challenges ng isang construction yan yung pagdadaanan normally ng mga materyales. Yes, oo. Kasi pag malayo talaga sa site, yung bababaan mo ng materyales, unang-una additional labor yan, additional Correct. time. Correct. Yung mga binili lang muna natin yung mga basic materials. Basic materials. Yung mga sinasabi natin previous dun sa mga previous episodes natin, yung mga kailangan nating bintana, kailangan nating pinto. Although narinig ko, binili mo na rin yung toilet bowl. Among others, yung mga iba hindi pa talaga. Hindi pa. So, Pero talagang- nasa roughly siguro nasa ano na tayo, 70 to 80%. and makakapag-umpisa na sila. Makakapag-umpisa. Ayun ang Yun ang ibabahagi natin importante. sa mga susunod na episode Yun, Asado natin. na, abangan asado nyo. na, no? So bilib ba kayo sa mga ginawa ko ngayong araw na to? Pwede ba ako sa Oo naman, kailangan dyan isang masigabong at Isang matinding masigabong cheers ng tubig. tubig. Okay. Ito, hindi ho ito alak ha, ito Oh, hindi. palamig Tubig lang. lang po ito. Palamig. Mga kanaknak, in behalf of Tito Donnie and Tito Jeff, kami ang mga Tito Sen. Tito Sense. And if you like this video, please like, Share. and subscribe. Thank you. Knock, you. knock. Knock.